Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng 28. Pahayag ito ni Madam Chairperson Luistro ng Committee on Justice. Sabi niya, taong bayan ang may gusto ng impeachment ni BP Sara, hindi kami. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Ayon kay Luistro, iginit niyang ang panawagan para sa impeachment ni Sara Duterte ay nagmumula umano sa taong bayan at hindi lamang aksyon ng mga mambabatas. Giit niya, bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin bilang lingkod bayan na tugunan ang mga isyu inilalapit sa kanila. Gayunpaman, hati ang opinyon ng publiko sa usaping ito. May mga sumasang-ayon at naniniwalang dapat umusad ang proseso upang mapanagot ang sino mang may pananagutan. Sa kabilang banda, may ilan ding tumututol at nagsasabing maaring may halong politika ang isyu at dapat maging maingat sa paghusga habang wala pang pinal na desisyon. Patuloy ang diskusyon online habang hinihintay ang susunod na hakbang sa proseso. Okay, tingnan natin ang reaksyon dito sa taong bayan. Kung ilan ang tumatawa, galit, like, nag-laugh. Dito mo makita kung gusto ba talaga ng taong bayan. Ilan ang taong bayan mas maraming gusto at ayaw. Ito, 26,000 ang nag-react. 21,000 ang tumatawa, 580 ang galit. Ang nag-like lang sa pahayag ng kongresista is only 3,400. So, anong percentage nito? Kung ako mag-compute, parang nasa 85% hindi naniniwala sa pahayag ng kongresista. Ang 85% ayaw sa impeachment. 15% lang ang may gusto. O, basa tayo sa mga comments. Leonito Agusila, tell it to the Marines, woman. Helbert Cuero, kindly name those less than 100 taong bayan na yan. Rolando Macalintal, huwag mo idamay ang taong bayan, hindi namin gusto ang impeachment. Ralph Peter, flood control investigation first before personal agenda. Sol Kagi, political persecution, obvious naman. Adela Daggaw, tell it to the Marines first, not impeachment. Mga maleta at mga paper bag dyan. Tolen Artsua, dapat pagtuusan yung pansin ang kasalukuyang nangyari sa ating ekonomiya ng bansa. Pati taong bayan ginagamit nyo para sa kagustuhan ninyo. Wala na. Sabi ni Congressman Ridon, kasi ang kritiko sa kanila na, nagkahirap-hirap na ang bansa, ang taas na, doble ng taas ng presyo ng langis. Impeachment pa ni BP Sara ang inuuna ninyo. O naman, magaling naman tong si Ridon. Kaya naming pagsabayin yan. Gawin namin ang trabaho namin. Tugunan ang oil crisis. At the same time, tugunan din namin ang aming tungkulin na impeachment. Kasi taong bayan ang may gusto nito. Pare-parehas sila ng tono. Ano na ngayon ang nangyari? Itong mga mambabatas, binigyan na nila ng emergency power ang Pangulo para putulin o isuspend pansamantala ang excise tax o fuel tax. Kaya lang, sabi ng isang ekonomista, ngayon na. Kasi wala pang suspension ng fuel or excise tax ngayon. Naghihintay pa sila ng parameters. Ano yung parameters? Yun daw oil, dapat daw isang buwan na obserbahan, oil price ba?
presyo ng oil, yung makaabot ng threshold na $80 per barrel for a consecutive days, 30 days, 1 month. Ito ngayon, hirap na tayo sa sobrang pagtaas ng fuel. Tumaas na rin ang mga bilihin. Ang ating mga mambabatas, ang ating Pangulo, nag-o-observe pa, gumaganon pa. 1 month daw, natitignan, obserbahan pa, bago nila putulin o isuspend ang fuel tax. Nasasayangan daw sila sa 136 billion na collection sa buwis sa pamamagitan ng excise tax. Mayroong artista na nagpost parang si Bayani Agbayani. Simple man lang yan. Sa ninanakaw ninyo, bawasan nyo lang ng 136 billion, sold na. Magkano ang ninakaw? According to Congressman Edgar Erese, 1.4 trillion pesos for the last 3 years binalahura ng administrasyong ito. Napunta kung saan-saan mga proyekto na hindi naman natin napakinabangan. Ganyan na po ang ano. So, ang ating bansa ngayon, sabi ng isang ekonomista, we are now in a state of emergency. Kailangan tugunan na kagad ngayon na ipatupad na yung suspension ng excise or fuel tax. Estimate, bababa ang presyo ng langis ng 10 pesos per liter kung isa katuparan. Ang style ng gobyerno, ayuda, 5,000. Ilan lang yung nabigyan? Mga drivers, sa Metro Manila man lang, buong bansa apektado. Ano talaga, band-aid solution lang ang ginagawa ng gobyernong ito. Kaya maghigpit na po tayo ng sinturon dahil we are in for a ride. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si tatay ang natagaan na mo gero. Atag og sin, pinalangin sa Ginoo. So muna ni ang iyang pag-aatupan. So mura ni ang balay ni tatay. Sa gitagaan na mo og gero, so muna ni ang iyang gipuy-an. So karon nagpatindog siya og bag-ong balay. So muna ni ang iyang kahimtang. Muna ni intawon ang iyang kaldero gamay kaayo. Balunan lang dayon og isa ka naninggipoy ani tatay. Nagpatukod siya og bag-ong balay. Muna ni. So pag gid niya nauman kay siya ra man gyud isa ani. Wala pud siya anak nga makatabang. So siya na ang bahala sa pag-atop sa yero nga natagaan siya. Salamat sa naghatag. So kuha na gyud ang iyang kahimtang mo na gyud ni intawon. Natabangan ni Nga diri siya magpuyo. Mga sako lang gyud in taon og tunnel bag ang atop sa iyang balay. So mayong udto tay. mayong udto sa So pila nakakatuig tay nga inaani lang gyud ang imong pagpuyo diri lang kagatulog. mga 5 na katuig. 5 na katuig nga gantos ka sa ingani lang Oo, ana gyud. nga payag-payag. Okay, kapuyan man ko mag kuan, balin-balhin. Oo, so Payag na lang. Magpay- Aron na kapoy. oo. So karon tay natagaan na ka og gero, nakapatindog na ka og bag-ong balay. So di na ka maulanan puhon nga makatop na ka. Aw dili na gyud. Salamat gyud sa naghatag. Sa kuan naot nga dugangan iyang grasya panalangin nga maayo atong pagpuyo hangtod-hangtod mag kuan ta. Mo approve atong kuan. Kalihukan hangtod-hangtod. Kayo sa nagtabang ani hangtod sa Ginoo nga sagaan mig kuan mayong panglawas hangtod-hangtod ug grasya panalangin sa Ginoo. Salamat kay tay. Oo.
Oo.